Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Nam Ka at galing po ako sa Vietnam. Itong July, 3 years na po mula nang dumating ako sa Japan. Bago po ako pumunta dito, ang inisip ko lang ay mukhang masaya ang mamuhay sa Japan. Nag-aral naman po ako ng counting Japanese pero sa totoo lang, hindi ko yun masyadong sineryoso. Kaya pagdating ko dito, hiragana lang ang kaya kong basahin. Kaunti lang ang alam ko sa katakana at halos wala akong mabasang kanji. Pero ang nasa isip ko noon ay siguro kakayanin ko naman. Nagsimula po ako mag-aral sa junior high school sa second semester ng second year. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang first day ko sa school. Pagdating ko sa harap ng classroom, sobrang kinabahan ako. Hindi talaga ako makapasok. 3 beses pa akong tinawag ng teacher bago pa ako tuluyang makapasok sa classroom. Buti na lang napakabait ng mga classmates ko. Kinausap nila ako at nakipagpalitan pa ng line. Pero noong panahong iyon, hindi pa ako marunong magsalita ng Japanese at sila naman ay hindi rin gaanong marunong mag-English. Kaya Google Translate sa iPad na ipinahiram ng school ang naging paraan namin para magkaintindihan. Sa sumunod na 3 buwan, nag-aral ako sa Colorful. Hindi lang Japanese ang itinuro sa akin ng mga teachers doon, kundi pati na rin kung paano ang school life dito sa Japan. Pagbalik ko sa junior high school, may mga classmates pa ring handang tumulong kapag may problema ako, pero hindi madaling magkaroon ng tunay na kaibigan. Dahil sa pagkakaiba ng language and culture, pakiramdam ko noon ay may isang hindi nakikitang pader sa pagitan ko at ng ibang tao. Pero may ilang classmates na hindi sumuko sa pakikipag-usap sa akin. May isa pa ngang nagdala ng Japanese-Vietnamese dictionary sa school para lang mas madali kaming magkaintindihan. Nang makita ko yun, naisip ko, kung ganito sila nagsisikap para sa akin, kailangan ko ring magsikap ng mas lalo pa. Ang pinakamahirap para sa akin ay ang pag-aaral. May mga exam na hindi ko man lang maintindihan ang tanong kaya minsan 10 points lang ang nakukuha ko. Naranasan ko ring makakuha ng 0 sa Japanese at Social Studies. Doon ako nagpasya na kung hindi ko maintindihan, maglalaan na lang ako ng mas maraming oras sa pag-aaral kaysa sa iba. 4 na oras para lang matapos basahin ang isang page ng textbook. Umiiyak na ako habang nag-aaral pero hindi ako tumigil. Unti-unting natuto ako magbasa at intindihin ng textbook hanggang sa kaya ko na mag-aral mag-isa. Sa karanasang iyon, natutunan ko na kahit hindi agad makita ang resulta ng pagsisikap, unti-unti ka pa rin nitong pinapalakas. Noong nasa third year ng junior high school na ako, nalipat ako ng bagong class. Nasa ibang class ang mga kaibigan ko at halos wala akong kakilala sa bagong classroom. Tuwing break time, nagkwekwentuhan ang lahat kasama ang kanilang mga kaibigan, habang ako naman ay tahimik na nagbabasa ng libro ng mag-isa. Pero isang araw naisip ko kung ganito lang palagi walang magbabago. Kaya sinara ko ang libro ko at sinimulan kong makipag-usap sa mga classmates ko. Hindi pa rin magaling ang Japanese ko noon pero hindi ako tumigil sa pagsubok. Malaking tulong din ang mga teachers sa Japanese language class. Lagi nila ako pinakikinggan at pinalalakas ang loob ko. Dahil sa kanila, hindi ko kailanman naisip na tuluyan ng sumuko. Habang tumatagal, nagkaroon ako ng pangarap, ang makapag-aral sa isang university dito sa Japan. Para matupad iyon, nagsikap akong pumasok sa isang senior high school na kilala sa pagbibigay ng suporta sa mga students na may foreign background. Araw-araw kaming nagpa-practice ng interview ng teacher ko. Pero noong final practice bago ang actual interview, sobrang kinabahan ako, pati ng pangalan ng train station na malapit sa bahay namin ay nakalimutan ko. Pati ako nagulat sa sarili ko. Pagkatapos ng practice, binigyan ako ng teacher ko ng maliit na card. Nakasulat doon na "Daijoubu" o "You'll be okay". May sticker din itong nakasulat na "Pass". Pagkatapos, sinabi niya sa akin, "Nam, you'll be okay". Hanggang ngayon, nasa wallet ko pa rin ang card na iyon. Kapag kinakabahan ako o nawawala ng tiwala sa sarili, tinitignan ko lang iyon at sinasabi sa sarili ko, konti pa, kaya ko pa. At sa huli, nakapasok ako sa senior high school na ito. Noong una, nag-aaral ako sa support class. Medyo nag-aalala ako noon na baka hindi ako magkaroon ng Japanese friends. Pero hindi pala yun totoo. Unti-unti ako nagkaroon ng mga kaibigan. Gumaling ang Japanese ko at unti-unti ring gumanda ang grades ko. Nagsimula na akong mag-lunch kasama ang kaibigan ko,
lumabas pagkatapos ng klase at magkwentuhan sa park pagkatapos ng exams. Sa wakas, naranasan ko rin ang normal na high school life na hindi ko man lang naisip na posible noong nasa junior high school pa ako. Sumali rin ako sa English Conversation Club at kalaunan ay naging club president pa. Noong una ay kinakabahan ako, pero dahil sa support ng mga teachers at ng mga kasama sa club, unti-unti akong nagkaroon ng tiwala sa sarili. Ngayon, nasa second year of high school na ako. Hindi na ako nasa support class. Kasama ko na ang lahat sa regular classroom araw-araw. Mas marami na rin akong kaibigan at excited na akong pumasok sa school. Mas gumanda rin ang performance ko sa studies. Karamihan sa grades ko ay 4 o 5 at minsan ay naging top student pa sa class. Kapag naiisip ko dati ay nakakakuha ko ng 0 sa junior high school. Hindi pa rin ako makapaniwala kung gaano kalayo ang narating ko. Minsan naaalala ko pa rin ang first day ko sa school. Ang batang hindi makapasok sa classroom dahil sa sobrang kaba. Ang batang 3 beses pang tinawag ng teacher bago makapasok. Siya rin ang batang nakatayo ngayon sa harap ninyo at nagsasalita sa Japanese. Kung sumuko ako noon, hindi ako makakarating sa kinatatayuan ko ngayon. Bago po magtapos, may gusto akong sabihin sa inyong lahat. Bago ako pumunta sa Japan, akala ko ang Japan ay isang pink-colored country, parang lahat ay masaya at maganda. Pero sa loob ng 3 years, natutunan kong hindi lang pala ganun. May masasayang araw pero may mga panahong mahirap, malungkot at nakakatakot din. Pero kasabay ng mga iyon, nakilala ko rin ang mga mababait na teachers at tunay na mga kaibigan. Dahil sa kanilang suporta, unti-unti akong nagpatuloy. Kaya para sa akin ngayon, ang Japan ay hindi lang kulay pink. Isa itong bansa puno ng iba't ibang kulay. Sana kayo rin ay matagpuan ninyo ang sarili ninyong pangarap. Kapag may pangarap ka, magkakaroon ka ng lakas na ipagpatuloy ang paglalakbay kahit nahihirapan ka na. Ganon din ang nangyari sa akin. Dahil nagkaroon ako ng pangarap na makapag-aral sa isang university sa Japan, nagkaroon ako ng dahilan para patuloy na lumaban. Kung may pinagdadaanan kayo ngayon, huwag kayong magmadali. Kapag napapagod kayo, magpahinga muna. Pagkatapos, bumangon ulit at magpatuloy, one step at a time. 3 years ago, halos hindi ako marunong magsalita ng Japanese. Ngayon, nakatayo ako sa harap ninyo at naibabahagi ko ang aking kwento sa wikang Japanese. Kaya naniniwala kung kaya nyo rin, go at your own pace. Hanapin ang sarili ninyong pangarap at ikuhit ninyo ang kinabukasan gamit ang sarili ninyong mga kulay. Maraming salamat po.